Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po, mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang umaga. Good morning po. Ngayon po ay June 18, 18 ng June 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:42 na. 7:42. 6:42. Alas 6:42 ng umaga at Tuesday. At ito ang title ng vlog ko ngayon, ganti ng tadhana kay Harry Roque. Opo, ganti ng tadhana kay Harry Roque. Ngayon ay iiwasan po natin na i-condemn. Pero kung hindi natin kasi i-condemn naman, ay paano natin i-discuss, hindi ba? Kaya kung hindi maiwasan, ay sasabihin natin na mali o may may parusa yan galing sa Diyos. Ayan po Ayan po ang tatalakayin natin ngayon. Siguro naman ay alam nyo na yung patungkol dun sa dokumento, opo, na nahalungkat dyan sa Pugo, Porac, Pampanga nung nag-raid sila dyan, ay may mga dokumento na nadiskubre o nakuha o nasa kamay ng media na ngayon, kasi ay nasa media na po yan di ba? Ay talagang ganyan po. Kaya nga ang tawag ko ay ganti ng tadhana kay Harry Roque. At habang dinidiscuss po natin ito, ay doon na lang natin malalaman yung bakit masama o bakit dapat natin i-condemn. Ayan po Pero uulitin ko po iiwasan po natin na mag-condemn. Ang bibigyan ko po emphasis dito ay yung nature ng tao. Opo, at papaano siya magsisi o papaano siya makaiwas sa ganyan o papaano siya mapatawad ng Diyos. Opo, yan po ang diskusyon ko palagi. Ulitin ko ayaw kong mag-condemn. Ayaw ko. Pero yun nga, hindi naman madiscuss ng maigi yan kung hindi i-condemn At bahala na po kung papaano siya mahagip. Pero yun nga, ganti ng tadhana yan. Opo. Pero bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan yung mga subscriber natin o yung mga nanonood sa atin o yung nakikinig sa atin na nagla-like o kahit ano yan. Ito po sila, itong batch number 2 po ito Pusikat, Doris May, Antonino, si Ronel, A.B. Cumpio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Serrano, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukup, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres,
ano ba ito? Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Durdas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Maru Daan, at saka si Manuel Diwa. At ito po naman ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan o panoorin palagi. Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dame Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Ka Walde Carbonel. Ugaliin po natin na manood sa kanila at panoorin po natin sila at marami po tayong matututunan. Nakikita ko na sincere yung mga sinasabi nila at para po sa bayan. O sige po, at tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay patungkol nga dito sa dokumento na nahalungkat o nakuha dyan sa raid dyan sa Pugo, Purak, Pampanga. Kaya ang topic ko po ngayon ay ganti ng tadhana kay Harry Roque. Ayan po, tadhana na po yan. Kasi yung mga tao na sinisiraan nila dati, hindi naman gumagalaw yun eh. Hindi eh. Kung hindi, ibang tao o ibang pagkakataon ang nagdidiscovery o nadidiscovery, yan nga, mga papelitos, mga dokumento na masisira siya. Ayan po. Kaya nga ang tawag ko dyan ay ganti o hatol ng tadhana kay Harry Roque. Ngayon ay Matthew 7:2. With what judgment you judge. Sabi po ni Jesus Christ ito, For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. Ayan po. At sigurado po yan kasi nga hindi naman nagsinungaling si Jesus Christ eh. Ibabalik po sa iyo. Kung papaang mo kang nag-judge, ibabalik sa iyo. O kung ano ang measure na ginamit mo, ay yun din ang measure na gagamitin sa iyo. Ayan po. Pero ang una po dito ay do not judge. Pero ang sinasabihan po dito ay yung mga tao na gumagawa ng ganun ding kasalanan o mga kasalanan. Do not judge. Sabi po, para liliwanagin ko lang po. Pero iba naman ang sinasabi sa mga taong ligtas. Dito po nagkakamali ang iba eh. Ang mga taong ligtas ay sinabihan ng Diyos o ng Biblia na judge even yourself because the judgment will start from the household of God. Sila ang unang hahatulan eh. Yung mga taong ligtas eh, o doon sa household of God or doon sa family of God. Ayan po. Kaya nga, judge even yourself. Prove all things. Examine all things. Do not believe every spirit, but test the spirit if they are of God. Yan po ang nakasulat eh. Kaya nga,
hindi pwedeng ang isang taong ligtas ay hindi siya mag-judge o hindi siya magsasalita. Kasi kung hindi siya magsasalita, adi tuwan-tuwa po ang dyablo kasi nga walang mangangaral. Kaya nga yung iba kahit pinapatay na o namamatay sa pangangaral o pinupugutan po ng ulo, okay lang, hindi ba? Okay lang sa kanila kasi nga yun ang trabaho nila eh. Yun ang iniuutos sa kanila ng Holy Spirit. Kaya mayroon po talaga na tao na ibinibigay ang kanilang buhay. Opo, mayroong ganyan. Pero karamihan po ng tao ay salapi lang ang iniisip. Puro salapi. Ayan po yan nangyari kay Harry Roque ay kabayaran yan siguro doon sa ginawa nila kay Dilima na kung saan ay gusto nilang isaksak sa mga kaisipan ng mga tao kasi kumuha po sila ng kumuha sila ng pornographic material at ipinakita nila at sinabi nila na si Dilima yun na gumaganap doon. Ayun po ang napakatindi niyan. At lahat po ng gumawa niyan at yung nag-utos dyan o yung may pakana dyan, ibabalik po ng Panginoon yan sa kanila. Opo, ibabalik yan. Kasi nga, ay nakasulat and with the measure you use, it will be measured back to you. Ang linaw po niyan, hindi ba? Ayan po. Gusto nila isaksak sa mga kaisipan ng mga tao. Pinupulyot po nila mga tao. Na si Dilima ay yung bang masamang babae. Hindi ba? Ayun ang gusto nilang iparating sa mga tao o isaksak sa kukuti ng mga tao. Mabuti na lang at mayroong nabasa ako sa YouTube ay hindi po, sabi niya. Galing po yan sa pornographic material. Ito puntahan nyo yung website. Ayan napanood ko na yan, sabi niya. Sa katotohanan kanya, may watermark yan. Hindi nila matanggal yung watermark. Ayun po, simula nun, kumalat din yung nag-comment doon at ayan na nga, nakontra na sila. Ayan po Galatians 6:7 Galatians 6:7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Ayan po God is not mocked. Do not be deceived, my beloved. Ang sabi ng Biblia. Do not be deceived, my beloved. God is not mocked. Kasi nga alam niya lahat po yan Ang paningin po ng Panginoon ay abot kahit saan man dako. Kaya walang lingid sa kanya Kaya kaya niyang gumawa ng paraan para pagbayaran nung tao yung gumagawa ng kasamaan. Ayan po, hindi ba? Itaas ko lang po Job 4:8. Even as I have seen, those who plow iniquity and sow trouble reap the same. Ayan po magaganda po ang sinulat ni Job. Opo. Even as I have seen, nakikita ko, sabi niya, napapansin ko. Nakuwang ko yan, nalalaman ko yan. Even as I have seen, sabi niya. Those who plow iniquity and sow trouble, yung kaguluhan, hindi ba? Reap the same. Ayan po. Hindi ba? Wala namang ginagawa na si Dilima. Pero
may ibang tao na gumagawa para mabisto itong mga pinagagawa ni Harry Roque, na kung saan noong una ay akala natin ay napakalinis. Akala natin ay wala siyang ginagawa na kalokohan kung tratuhin niya si Dilima. Ayan po. Kung magsalita sila ay ganun na lamang, hindi ba? Ganun na lamang. At yung una kasi ay do not judge ay so that you will not be judged. Ay doon palang iyari na siya gumagawa pala siya ng ganyang kabulastugan, hindi ba? Ay bakit siya mag-judge? Kaya nga sabi ko sa inyo, iwasan natin mag-judge. Iwasan natin, Okay, Hosea 10:13. Lalo na kung tayo ay hindi sigurado sa ating mga ginagawa, mahirap po tayong mag-judge kasi nga ibabalik po ng Panginoon yan Ginajudge mo yung isang tao, nangangalon niya, ay ikaw nangangalon niya ka ba? Yun po ginajudge mo yung isang tao na nagnanakaw, ay ikaw nagnanakaw ka ba? Yun po ang ibig sabihin yan. Pero mayroong mga tao na pwede talagang mag-judge kasi ipinagkaloob na nila ang kanilang sarili, ang kanilang kayamanan, ang kanilang time at saka effort sa Panginoon. Yun po ang pwedeng mag-judge. At hindi po nawawala yan. Habang ang mundo ay mundo, mayroon taong mga ganyan. Nililinaw ko lang po pero pag ang isang politiko sasabihin na ako, aayusin ko yan, huwag po kayong maniwala dyan. Huwag po. Sinabi na po ni Jesus Christ for without me, you can do nothing. Yan po ang sinabi niya. Kaya puro kayabangan lang yan. Opo. Unless na makita mo talaga na ipinagkaloob na niya ang kanyang sarili sa Panginoon o sa gawain ng Panginoon, doon lang siya makakagawa ng kabutihan. Pero pag hindi, puro salapi po yan ang iniisip. Opo. Ayan po ang katotohanan po ng buhay dyan. Hosea 10:13, you have plowed wickedness, you have reaped iniquity. Ayan nga. Hindi ba? Yan lang Yan dalawa lang na yan okay na yan ba? You have plowed wickedness. Kukuha sila ng pornographic material. Alam nyo po, nung pinapakita nila yan, ako ay nanalangin na sa Panginoon Diyos ko po, bakit ganito nakako ang mga tao? Bakit ganito na ba talaga kako kasama ang mga tao? Yun ang tanong ko sa Panginoon ay paparusahan po ito, sabi ko. Paparusahan yan. Tumatawa pa nga sila Ayan po ang kasamaan ng tao. Akala nila walang bingayans. Bingayans is mine, sabi po ng Panginoon. Do not take revenge, my friend. Bingayans is mine. I will repay. Yan po ang Panginoon. Ay kaya nga, ay wala silang takot Wala You have eaten the fruit of lies because you trusted in your own way, in the multitude of your mighty men. Ayan po ang katotohanan dyan. Itong nakasulat kay Hosea, nagtitiwala kasi sila na sila ay malakas. Hawak nila kasi ang kapulisan Hawak nila ang mga judges, ang mga military, hindi ba? Kaya nga ganun, iniisip nila na ganun, pero nagkakamali po sila. Power and authority belongs to God. Pinapahiram lang yan. At ngayon na nga, napansin na natin si Basti. Tatalakayin ko yan bukas siguro. Si Basti, sinisisi na si Bungo. Ang sabi niya ay bakit hindi nagsasalita si Bungo?
Bakit hindi lumalaban? Oh, hindi ba? Sabi na ni Basti ay, dyan sa Pampanga po, dyan sa Pugo, Pampanga. Basahin ko lang po ang basahin ko lang. Nilista ko na dito kagabi, pinanood ko na Do something, sabi niya Kay Bungo, do something, sabi niya. Sinabi pa niya na, magsalita ka. Kasi hindi nagsasalita sinabi pa niya ni Basti, ha? Diyan sa Pampanga. Diyan sa, ano ba yan? Maisog Rally. Diyan sa Pampanga. Angeles ba yan? Angeles ata o San Fernando. Kung alam ko lang, sabing ganun, di ba? Ayan na po. Kung alam ko lang, sabi niya hindi ba? Ay, tadhana na po yan At hindi pa yan ang ini-expect ko. Pakinggan nyo po ang paliwanag ko dyan bukas. Pakinggan nyo po. Yan po ay, napakasakit yan. Hindi lang yan. Napakasakit po yan. Kasi yung inaasam-asam nila, yung gusto nilang mangyari, hindi na mangyayari Na kung saan yung tinulungan nila, yung ginawa nilang senador yan Pinatay nga nila ang transparency server Hindi makakatulong yan kahit na doblehin mo pa yung Bungo na yan. Doblehin mo pa yang si Robin Hood Padilla na yan o triplehin mo pa yan. Walang magagawa yan kasi walang alam yan. Triplehin mo na yan. Walang sasabihin yan kung hindi puro mga patutsada, mga drama. Mga drama lang yan. Pero walang laman ang sinasabi. Hindi katulad nila Drilon ay pag nagsalita yan ay talagang naandun ang meaning, hindi ba? Ginawa niyong senador yan, ay problema nyo yan. Nyo yan, hindi nyo asset yan kung hindi accountability nyo yan. Nang dahil dyan, mas lalong nananalangin ang mga tao para kayo ay parusahan. At pag umiyak po ang mga tao, dinidinig po ng Panginoon yan. Ayan po. Kasi wala na po magagawa ang tao Hawak nyo na lahat Hindi ba? Ayan. Bakit daw hindi nagsasalita si Bungo? Ay mangyayari po talaga yan. Si Bato de la Rosa, nung isang araw, sabi niya, masakit daw ang loob niya dahil yung mga kasamahan niyang kapulisan ay parang binitray na siya. Ayan nga mangyayari dyan Ayan po. Punta na po tayo dito sa kasi nga sila ay nagtiwala sa multitude of their mighty men. Ayan po na sinabi ni Hosea. Ngayon, ay sige, dokumento po ang magdidiin kay Harry Roque. Dokumento po o yung kasulatan o kung ano yung nakasulat doon na natagpuan. Hindi ko natatalakayin dito kasi alam nyo na po yan Hindi ba? Pero pwede ba yan? Pwede ba? Ay opo, ginagamit po yan hindi ba? Ang yung mga written records ay nagagamit po yan. At si Jesus Christ mismo ay nagsalita niyan. Ngayon ko lang po babanggitin ngayon lang po nung sinabihan po si Jesus Christ na here you are again, sabi ng mga Pariseo na ito mga Pariseo, abogado po ito, mga abogado ng mga abogado. Here you are again, sabing ganun, you testify for yourself. Your testimony is nothing or is not valid sa iba po. Your testimony is not valid under any court of law. Ay oo nga, bakit ka magtitestify ng sarili mo lang, hindi ba? Ngayon, ito po ang sagot ni Jesus Christ na binanggit ko na yung tatlo, pero uulitin ko pa, ito pang-apat po ito Ang sabi niya ay even if I testify for myself, my testimony is valid, sabi niya. Because hindi lang ako, sabi niya, I am not alone. The Father testify about me, sabi niya. Nung bininyagan siya kasi, parang kumulog at narinig ng mga tao yan doon sa Jordan River, bininyagan siya ni John the Baptist. This is my beloved son in whom I
I am well pleased, sabi ng Panginoon. Ayun po, nag-testify po doon, no, bininyagan siya. Ngayon, ang susunod na patutuo niya, even if you do not believe me, sabi niya, the works that I do, which no one else can do, sabi niya, believe the works, sabi niya. Walang nakakagawa eh. At tinignan ko nga, ang isang bagay na ginawa niya, noong yung pinanganak na bulag ay nakakita. Ni-research ko po sa Biblia, wala pang ganong record. Pero yung nabuhay ang patay, mayroon na. Nagagawa na po yan. Yung nakakalakad ang yung lumpo. Pero yung po na bulag na nakakita, bulag from birth, nakakita, walang record sa kwan. Kaya ang sabi niya, which no one else can do, sabi niya, believe the works. Ayun po, pangalawa po yun, una yung Father, pangalawa yung works. At ang pangatlo ay yung si John the Baptist, sabi niya. Hindi ko kailangan ang testimony ng tao, sabi niya, hindi ko kailangan yan, sabi niya. Pero John the Baptist, sabi niya, testify about me. Hindi ako kaya naniniwala dyan sa testimony ng tao, sabi niya eh. Parang gano'n lang sinabi niya. Hindi ko kailangan yung testimony ng tao. Pero si John the Baptist, nag-testify about me, sabi niya. Ano po ang sabi ni John the Baptist? The one who will come after me is before me. Sabi niya yung susunod sa akin kanya ay nauuna pa sa akin eh. Una-una pa sa akin, sabi ni John the Baptist eh. At yung sandalias niya o yung sapatos niya ay I am not worthy to untie or to bring. Wala akong karapatan o I am not worthy to yung sandalias nga eh. O yung sapatos, I am not worthy to untie, sabi niya. Hindi ba? Yun ang testimony ni John the Baptist. Ano pa? Mayroon pa siyang sinabi na Moses wrote about me, sabi niya. Moses wrote about me. Ayun na nga. At ito, yung dokumento o yung kasulatan, John 5:39. You search the scripture, sabi niya, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. Sabi niya. Kaya pwede po ang dokumento. Hindi ba? Yang nahalungkat na dokumento patungkol dyan kay Harry Roque, hindi ba? Ay pwede pong gamitin yan. Hindi ba? Ulitin ko lang po you search the scripture, sabi niya doon sa mga Parisiyo, hinahanap nyo ang scripture, binabasa nyo, pinag-aaralan nyo ang scripture yung kasulatan o yung mga dokumento. For in them you think you have eternal life. And these are which testify about me. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Kaya pwede pong gamitin ang dokumento na nahalungkat dyan sa Pugo, Purak, Pampanga. Ayan na nga. Kaya sinasabi ko po na kwan na yan ng itong kwan. Tadhana na po yan. Kasi hindi niya marirepute yan eh. Opo. At ang sasabihin niya ay wag lang daw siyang yung malisya. Anong pakialam mo po sa kaisipan ng mga tao? Hindi ba? Kung iisipin nila na ganun, ay wala kang magagawa kasi freedom nila yan eh, na mag-isip ng ganun eh. At matatalo ka dyan kasi nga ay dokumentado po yun eh. Hindi ba? Dokumentado, hindi ba? Ayan po. Sige po at hanggang dito na lang po at bukas tatalakayin ko po yung sinabi ni Basti patungkol kay Bungo diyan sa Pampanga. Aywan ko Angeles ba o San Fernando, hindi ko alam eh. Basta Mailsog rally po 'yan. At sa aking pong pag-discuss dito, dinadalayan ko po sa Panginoon paragi, bago ako mag-umpisa, yung mga nakikinig sa akin ay makakuha po ng
ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Iba po itong dinidiscuss ko dito, more on the Word of God. Pero ginagamit ko po yung Word of God para maintindihan ng mga tao. Na ang tao hindi makakaalis sa kasamaan. Hindi po. Yan si Harry Roque. Hindi ba? Hindi makakaalis yan. Hanggang mamatay na yan. Maliban na siya ay kahabagan ng Diyos. Ayan po. Hindi makakaalis si Marcos. Yung matandang Marcos nga hanggang mamatay, wala daw siyang ninakaw nakaalis ba siya sa ganong paniniwala? Hindi. Kasi nga, without me, sabi ni Jesus Christ, you can do nothing. For without me, you can do nothing. Pwede kang magbalat kayo. Pwede kang isipin na magaling ka, matalino ka, mabait ka, ikaw lang ang pwede, hindi ba? Ganyan po ang mga diktador Walang po pwede sa akin, sabi ng mga diktador. Ako lang ang pwede, walang batas-batas. Ganun po yan Hindi po makakaalis ang tao dyan. Opo, maliban na siya ay kahabagan ng Diyos. Ayan po sige po, at hanggang dito na lang po at sana tayo ay may natutunan at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat Hello po sa inyong lahat at mga kababayan, mga minamahal, at salamat po sa inyong pakikinig Salamat po ng marami. Salamat po.